Pumalo na sa higit 5 bilyong piso ang na-freeze na assets ng AMLAC mula sa mga dawit sa flood control scandal. Nakikipag-ugnayan na rin sa kanila ang DPWH, ang Philippine Competition Commission, para mabawi ang umano'y ill-gotten wealth ng mga ito. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. As of October 23, nasa 5.2 billion pesos na ang na-freeze na assets ng Anti-Money Laundering Council sa ilang dating DPWH officials, contractors at associates na subject ng 6 na freeze order mula sa Court of Appeals. Ayon kay AMLAC Executive Director Matthew David, meron na rin daw silang basbas mula sa CA na magsagawa ng bank inquiry laban sa mga ito. Dito raw malalaman kung marami nang na-withdraw na pera mula noong huling State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos na naging hudyat sa nagpapatuloy na investigasyon sa flood control scandal. Almost 2,000 bank accounts na ho ang na-freeze. Medyo matagal po yun kasi napakaraming iniimbestigahan o ini-inquire ng mga bank accounts. Ngayong araw, opisyal na nakipagkasundo ang DPWH sa AMLAC at Philippine Competition Commission para mas mapaigting ang kanilang kolaborasyon laban sa korupsyon kahit patapos na ang kasalukuyang administrasyon. Parte pa rin ito ng efforts para maibalik ang pondong nalunod sa flood control. Sa parte ng PCC, gumugulong na rin ang kanilang investigasyon sa mga napaulat na bid rigging case kaugnay sa infrastructure projects ng DPWH. For certain anti-competitive behavior such as this, bid rigging, which is considered a per se violation, the fine could be, for the first offense, minimum of 110 million. And it can go as high as 250 million, depending on circumstances involved. And that's for each offense. Maaari rin daw ma-disqualify ang mapapatunayang sangkot sa bid rigging, pati ang kanilang mga kasabwat makakasuhan din. Sa ngayon, hindi pa makapagbigay ng petsa ang PCC kung kailan lalabas ang resolusyon sa investigasyon. Pero pagtitiyak nila, itinuturing na itong prioridad ng ahensya. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.